Yo, what's up guys? Kalye Politika, bago ang lahat. Pa-follow naman ang TikTok ko and pa-subscribe sa YouTube channel ko, Kalye Politika. Ngayon guys, babalikan natin si Trillanes, no? Si Trillanes ay tumatakbo bilang mayor sa Caloocan City. Tapos ang SWS survey, no, naglabas ng survey noong October 2024. So, ang resulta, along malapitan, 81%. Yan, tingnan niya sa guys. Antonio Trillanes, 15%. So, anong reaction ko rito? No? Ang reaction ko rito, guys, no? Pag si Trillanes natalo na ng local politician, tapos siya ay tumakbo bilang national na politician, no? Natalo siya, malaking sasampalin siya ng katotohanan na wala nang naniniwala sa kanya. Halos wala nang naniniwala, 15% na lang, no? So, di ba kakamping siya, pinklawan siya, di ba? Tapos, nakipagsanib puwersa sa aktivista, pati komunista. Ang nangyari sa survey, ano yan? Walang tiwala sa yung mga aktivista, mga komunista, pati mga pinklawan? 15% ka lang? Wala ba sa yung nangangampanya? Di ba? O naggagamitan lang kayo? No, kasi si Trillanes guys, no? Dati siyang magdalo, sundalo. Pero nakipag-alyansa siya sa mga aktivista komunista. Nasaan na yung dignidad at prinsipyo mo bilang sundalo? Nawala na. Mismong mga magdalo na eh. Mga kasama mong magdalo, mga kabaro mo, sinusuka ka na eh. Di ba? Sinusuka ka na. No. So ano ka dyan? Anong masabi ko sa'yo? Trillanes, ito. Pag natalo ka talaga dyan, no. Ang karir mo, ang political career mo, baksak na talaga. Si Anong Malupitan ang magsisilyado ng pagbaksak ng political career mo. So, hindi ka mahihiya nun. Diba? Isang local politician versus national politician. 81% tapos versus 15%. No? Hanapin mo yung mga kampi mo. Nagagamitan lang kayo dyan eh. Kaya sabi ko sa'yo, pag nanalo ka rito bilang mayor ng Caloocan, ito yung magpapataas ng political career mo. Ibabalik ka sa national level. Pero pag natalo ka sa Caloocan, ito yung magsisilyado sa political career mo. Siguro ang baksak mo nito, barangay captain o barangay tanod. Siyempre, ma-pride ka, no? Hindi ka tatakbo doon. Magiging magiging professor ka, malamang. So, siyempre, sabi mo, dati akong senador, magiging professor ka. Ano ituturo mo doon? No, kung paano man brainwash ng tao. So, wala kang na pinagkaiba sa mga aktivista komunista. Diba? So, ito na talagang masabi ko, ang dami mong mga political analyst na kaibigan, political strategies, patulong ka kung paano magtitiwala sa yung tao. Kasi ang ginagawa mo kasi, para sa akin, opinion ko to, ang big achievements mo kasi, yung paninira sa mga presidente, sa mga tao, sa mga politician, no? Ayun ang ibinubungad mo sa mga tao eh. Doon ka nakilala eh. Sa mapanira ka eh. Naging tuta ka ng dilawan. Diba? Imbis na ipagmalaki mo yung mga nagawa mo, na-highlights tuloy kung paano ka manira ng tao. Kaya kami, no, na dating bilib sa'yo, aminin ko, bilib ako sa'yo dati eh. Kasi dati wala pa kami background check sa'yo, hindi ka pa namin talaga tunay nakilala. Ngayon may mga nakilala kami mga magdalo, na dati mong kabaro, no? So, tapos dahil sa news, tapos tinira si Pangulong Duterte, doon namin nalaman kung anong klase kang politician, no? Kaya ngayon, alam ko ang goal mo lang ngayon eh, masira ang mga Duterte para makabawi ka. Kasi alam mo, sinisisi mo si Pangulong Duterte kung bakit nasira ang political career mo. Huwag mo sisisi ng mga Duterte. Nasira ang political career mo dahil sa'yo. Kasi kala mo, magiging epektibo pa yung ginawa mo kay Macapagal Arroyo. Yung paninira, yung pagano kay Macapagal Arroyo, hindi umubra. Diba? Sinira mo si Arroyo, si Binay, si Pangulong Duterte, nakahanap ko ng katapat si Pangulong Duterte. O di anong ngayon? Ngayon nga. Diba? So, yun lang guys, sa mga taga-Caloocan guys, iboboto nyo ba to sa Antonio Trillanes? No? So, Trillanes, patulong ka sa mga kakamping mo, sa mga dilawan, no? Baka sakaling manalo ka. Pero mga taga-Caloocan, baboto nyo ba si Trillanes?
comment down below. So, Kalye Politika. Guys, bago ang lahat, guys, papalo naman ng kaibigan ko sa TikTok, si Supremo TV, dating sundalo, solid DDS, no? Yun lang guys, Kalye Politika. Peace you.